proper comprehension of sound doctrine will lead to a correct way of living. Kung tama ang doktrina na pinaniniwalaan natin, inaasahan natin na ang magiging epekto niyan sa buhay natin ay tamang pamumuhay din. Kaya kinakailangan na maging tama din ang pagtanggap natin sa ating mga pananampalataya at sa mga katuruan ng Biblia. Hindi para sabihin na madami tayong alam in theology, pero para yung nalalaman natin patungkol sa theology ay magdadala sa atin sa pamumuhay na nagbibigay ng pagpapala sa iba at nagpupuri sa Diyos. Theology ought to transform our lives. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and that they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. May the Lord add blessing to the reading of his word. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pagtitipon sa umaga po na ito. Kausapin mo po kami through the preaching of your word. May you find us faithful in preaching your word. May you find us faithful in listening to your word and enable us to apply it for your glory and for the good of your people. In Christ's name we pray. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating sermon series on the second letter of Paul to Timothy, persevering in Christ, finishing the race, keeping the faith. I hope as we study ito pong letter na ito ni Pablo, nararamdaman natin yung hindi lamang yung kabigatan, pero yung kaseryosohan ng takbuhin na inilatag sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga lingkod. Bagamat totoo po that second Timothy was primarily written for a pastor like Timothy, pero yung mga prinsipyo na sinasabi po ng salita ng Diyos found in this particular letter ay kapaki-pakinabang sa ating lahat. Lalo na yung tagubilin at panawagan ni Apostol Pablo na manatiling tapat kay Kristo sa kabila ng opposition and sa kabila ng mga pagsubok. Nararapat lamang na ang pamagat ng ating sermon series ay persevering in Christ. We will persevere, hindi po dahil sa ating sariling kakayahan, hindi po dahil sa ating sariling kagustuhan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos that is at work in our life as believers. Sa umaga pong ito, ang pamagat ng ating pag-aaral ay flee youthful passions and pursue godly virtues. Flee youthful passions and pursue godly virtues. Bakit po ganon? Bata pa kasi itong si Timothy. Bagamat hindi po siya teenager, perhaps he is in his early 40s. Nung mga panahon na yon, considered pa po na bata kapag nasa 40s ka pa lang, And Timothy, yun yung age bracket na sinasabi ng mga scholar. Mas bata pa nga po ako sa kanya, Kasi I'm just in my 30s, pero si Timothy in his 40s na. But nonetheless, ito yung tagubilin ni Apostol Pablo sa kanya. Flee youthful passions. Alam naman natin na kapag medyo bata pa ang isang tao, yung impulsiveness niya ay napaka-evident sa kanyang buhay. Kaya kinakailangan ng mga mentor na mas matanda, mas matured, at mas merong karanasan pagdating sa buhay para alalayan
para gabayan ang mga mas nakababatang pastor tulad ni Timothy at tulad ng inyo pong lingkod. Last Sunday, nalaman po natin that to be an honorable vessel in the household of the Lord, we must cleanse ourselves from anything that may hinder our usefulness to the master of the house. Lahat ng mga bagay na pwedeng pumigil sa atin para maging epektibong manggagawa o epektibong lingkod ng Panginoon, kailangan daw nating bitawan, kailangan nating talikuran. Sa madali pong salita, we must remain pure in our conduct, in our life, and in our ministry. Huwag nating hayaan na mabahiran ng kahit anong mga bagay na pwedeng makasira sa ating epektibong paglilingkod ng ating mga buhay. Kinakailangan na iset natin ang ating puso at ang ating isip sa pamumuhay na matuwid that reflects the character of Christ. Tulad po natin, ito din dapat ang maging layunin at maging takbuhin at maging direksyon ng buhay ni Timothy bilang isang lingkod ng Diyos. He must remain pure if he is to be a useful vessel of the Lord in the church in Ephesus. Napakalaki ng ministry, madaming opposition. Kung nais ni Timothy na maging kagamit-gamit sa Diyos, kinakailangan niyang maging pure. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanya, flee youthful passions. Timothy must resist the allure of false teaching that may tempt him to soften the message of the gospel, to soften the message of the gospel in exchange for popularity. Yan yung constant temptation para sa isang lingkod ng Diyos. In exchange for popularity, merong mga teacher of God's word na they will not preach or they will not teach yung whole counsel of God. Para maging popular sila sa nakararami, hindi nila ituturo yung mga mahihirap na katuruan ng Biblia. Yan din ang nais ni Pablo para kay Timothy. Yung mga false teacher, magagaling silang magsalita, magagaling silang mag-preach. At yung mga tinuturo nila ay yung mga bagay, yung mga topic na gustong marinig ng mga tao. Timothy must resist that temptation. Alam niyo po, this is the same temptation that we constantly face even in our present age and ministry. Madaming mga tao ang magsasabi sa akin na dapat ganito ang gawin ninyo. Dapat i-design ninyo ang inyong mga worship service sa pamamaraan na kung saan maa-attract ang mga tao. Of course, we want to do the ministry in such a way na paglilingkuran natin ang mga tao. Pero we will not adjust para lang ma-attract ang mga unbeliever. Para lang masabi nila na dapat less religious ang atmosphere ng simbahan. Dapat hindi natin masyadong sinasabi yung mga religious words so that we will not offend the people. Sad to say mga kapatid, yan ang gusto ng nakararami. Yan po ang temptation natin. Pero remember, ang ating pagkatawag ay maging tapat kay Kristo at hindi sumunod sa kung ano ang nais ng karamihan. You see, the majority is not always right. So ano man ang sabihin ng mga tao, we will remain faithful to our calling that we will preach only the Word of God. People are welcome, yes, pero hindi tayo ang mag-a-adjust sa kanila. Ang tao ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Ang Diyos kasi ang magdidikta kung paano dapat ituro ang kanyang salita. Ang Diyos din po ang magsasabi kung paano dapat siya sambahin sa kapulungan tulad natin. Kaya po mahalaga that we must remain pure. We must remain righteous. We must remain in the right path.
That's why believers, especially church leaders, must be constantly on guard in order to preserve the purity of the gospel message and the integrity of the messengers. Lahat po tayo ng mga mananampalataya, tayo pong lahat ay messenger ng gospel. Bagamat ang inyong lingkod po ang naatasan para ituro ng formal ang salita ng Diyos, pero tayong lahat na nandirito, tinawag ng Diyos para maging tagapagpahayag ng kanyang salita. So it is incumbent upon us to make sure that we are preaching the pure gospel message. In our text, Paul urged Timothy to be vigilant against errors, against passions and desires that are contrary to sound doctrine, as he patiently fulfill his duty as a faithful servant of the Lord. Kailangang bantayan ni Timothy ang kanyang sarili. Kailangang siguraduhin ni Timothy na hindi siya matatangay ng youthful passion na binabanggit dito ni Pablo. Kailangan niyang bantayan ang kanyang sarili para hindi siya matangay ng temptation na i-adjust ang kanyang message para lamang maging popular siya sa mga tao. O kaya naman para mabawasan yung mga challenges at yung mga opposition sa ministry, dapat kailangan niyang wag masyadong idiin sa mga tagapakinig niya ang katotohanan that Jesus alone is the Savior. Mga pagtuturo na sa panahon po natin ngayon, even nung panahon ni Apostol Pablo ay itinuturing na hindi popular. Mga katuruan, mga pagtuturo, mga doktrina na sinasabi ng iilan na kung kinakailangan ninyong, kung nais ninyong pakinggan kayo ng madaming tao, ganito dapat ang ituro nyo. Ganito dapat ang maging adjustment ninyo. Like Timothy, we must be vigilant against that temptation, against passions, and against desires that are contrary to the Word of God. Kasi tayo po'y tinawag para maging tapat na lingkod ng Diyos as we do the ministry that He has entrusted to us. Let's go immediately to point number 1. Anong dapat nating gawin? Run away from lust by pursuing godly virtues. Run away from lust by pursuing godly virtues. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Pablo in verse 22. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Ano po ba yung youthful passions na sinasabi dito ni Apostol Pablo na dapat daw takbuhan ni Timothy? Dapat niyang i-flee, dapat siyang mag-run away from these things. Ano ba yung youthful passions na yan? Yan po yung mga desires or lust that are forbidden by God in the Scripture. Passion, pagnanais, pagnanasa ng mga bagay na hindi consistent sa salita ng Diyos. Mga bagay that are forbidden by God in His Word. Mga bagay na makasalanan at sinabi ng Diyos na dapat iwasan. Yan daw yung mga passions and mga desire na dapat takbuhan ni Timothy. Most of these desires are associated with youthful impulsiveness. Kasama po dyan yung arrogance, pride, and lust. Madali kasi para sa isang tagapagturo ng salita ng Diyos na tumaas ang kanyang tingin sa sarili. Lagi siyang tumatayo sa harapan, nagtuturo ng salita ng Diyos. Merong kaakibat na danger yung role ng public teaching of God's Word.
Kasi may mga tao na sasabihin na napakahusay po ninyong mag-preach, na bless po ako sa inyong preaching. Yan yung mga bagay na dapat bantayan ni Timothy at ng bawat isa sa atin. Tayo bilang mga tao, we are always prone to pride. At bilang isang mas bata pa, syempre, yung constant enemy natin, lalo na ng mga kalalakihan, the sin of lust. The Greek verb is in the imperative, which means that Timothy and us must be persistent in our running away from ungodly passions and desires. So, yung sinabi ni Pablo na flee youthful passions, yan po'y utos. Hindi po yan suggestion ni Pablo kay Timothy. At yung tense niya in the Greek ay nagko-convey nung pagpapatuloy, persistently running away. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan is that ang mga mananampalataya, faithful believers are always on the run from sinful passions and attitudes. Araw-araw dapat tayong umiwas sa mga bagay that can cause us to sin. Hindi lang yan one time na fleeing away or running away, pero yan ang itsura ng buhay ng isang Kristiyano. Laging umiiwas, laging tumatakbo palayo sa mga bagay na pwedeng magdala sa kanya sa pagkakasala. This is the picture that Paul is communicating in this verse. Araw-araw kang umiiwas, araw-araw kang tumakbo mula sa mga bagay na yan. We must persistently run away from these things. We are to run away from lust by pursuing godly virtues. Maliwanag naman po sa talata yung sinabi ni Apostol Pablo. Flee youthful passions and pursue righteousness, faith, and love. Umiwas ka sa mga bagay na pwedeng mag-cause sa'yo sa kasalanan at tumungo ka sa mga bagay, mga pag-uugali na maka-Diyos. Tulad ng katuwiran, pag-ibig at kapayapaan. These virtues, such as faith, love, and peace, are the fruit of the Spirit. Dapat i-cultivate natin yung bunga ng banal na Espiritu. Instead of sinning against the Lord, instead of pursuing passions and desires that are forbidden by God, ano dapat ang gawin ng isang mahusay at isang mabuting Kristiyano? Kinakailangan niyang i-cultivate sa kanyang buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Binanggit ni Pablo ang iilan sa mga bunga ng Espiritu dito po sa verse 22. Ano yon? Pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan. Yan ang itsura ng isang Kristiyano. Puno siya ng pag-ibig, puno siya ng kapayapaan, puno siya ng katuwiran. Ibig sabihin dapat madaming mga bunga, madaming bunga ang banal na Espiritu sa atin. And these virtues, they are the result of a heart that was truly transformed by the gospel. Kung tatanungin po ninyo ako, ano ba ang itsura, paano ba natin malalaman kung ang isang tao ay tunay ngang mananampalataya? Paano ba natin malalaman na ang isang tao ay ang kanyang buhay ay tunay na nakasuko kay Kristo? How can we know that? Well, sinabi na ni Pablo, nakikita sa kanya ang pag-ibig, nakikita sa kanya ang kapayapaan,
Nakikita sa kanya ang pananampalataya. Siyempre, hindi perfect, pero very evident sa kanyang buhay. Kasi po ang mga bagay na yan, ang bunga, they are the necessary fruit of our union with Christ. These godly virtues must be seen, demonstrated in the life and ministry of Timothy, and in the life of every single believer, whether young or old. Huwag nating iisipin na para lang yan kay Timothy kasi bata pa siya. Ako, matanda na ako, siguro naman, exempted na ako sa sinasabing ito ni Pablo. Hindi po. Kasi habang nabubuhay tayo sa mundo na ito, patuloy tayong makikipaglaban sa mundo, sa laman at sa dyablo. Araw-araw, kinakailangan nating ipaglaban ang ating pananampalataya upang araw-araw din ay lumalago tayo sa ating relasyon kay Kristo. We must every day cultivate the fruit of the Spirit. So, flee, sabi ni Pablo, flee. Yun yung unang imperative. Pero meron siyang pangalawang imperative na ginamit, yung salitang pursue in verse 22. Utos din po yan ni Pablo. Ibig sabihin, nung sinabi ni Pablo na flee youthful passions, nagbibigay siya ng utos, and then yung pangalawang utos, sabi niya, pursue godliness, pursue faith, hope, and love. Utos din yan mula kay Apostol Pablo. So nung sinabi ni Pablo na pursue, hindi siya nagbibigay ng suggestion. Ang ibinibigay niya ay isang utos. He is commanding Timothy and all of us to pursue these godly virtues. Pursue them. Ikaw yung humabol sa kanila. Huwag mong hahayaan na makawala sila sa iyong buhay. Pursue them continually. Pursue them persistently. As believers, we are to run away from sin and run towards godliness. Di ba yun yung picture ng repentance? Turning away. Pero yung pag-turn away mo ay patungo doon sa kabilang direksyon. The direction of following Christ. The direction of pursuing godly virtues. This is the life of a vessel that is useful to the Lord. Again, mga kapatid, kung nais po natin na maging kagamit-gamit sa Diyos, kinakailangan na laging tumatakbo tayo, paalis, paiwas sa mga bagay that can cause us to sin, patungo sa mga bagay na kung saan pwedeng lumago tayo sa mga karakter na binanggit po ni Pablo in verse 22. Sabi pa niya, together with those who call on the name of the Lord from a pure heart. So sinasabi ni Pablo, itong gagawin mo na to, Timothy, you will run away from passions and desires that are contrary to the Word of God, and you will pursue righteousness, faith, hope, and love. Hindi mo yan gagawin ng nag-iisa. This statement, yung sinabi po niya, together with those who call on the name of the Lord. This statement suggests the importance of cultivating these godly virtues in the context of Christian community. Hindi po natin kaya on our own na tumakbo palayo sa kasalanan at tumakbo patungo sa mga bagay na maka-Diyos kung hindi natin kasama ang bawat isa. The context given by Paul was given in the context of the Christian community. Ang buong simbahan ang kasama natin sa takbuhin na to.
Sapagkat lahat tayo ay mga gamit ng Diyos sa kanyang tahanan. At lahat tayo, ang ating layunin ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, spiritual growth will not happen in isolation. We need our brothers and sisters in our pursuit of spiritual growth. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan ko kayo, kailangan ninyo ako, ang lahat ng nandirito, kinakailangan natin ng bawat isa. Kinakailangan natin ang panalangin ng bawat isa. Kinakailangan natin ang paalala ng bawat isa. Kinakailangan natin ang encouragement ng bawat isa. Even the rebuke and the correction coming from our brothers and sisters. Bakit po ganon? Kasi walang paglago kung hindi natin kasama ang bawat isa. Walang mahusay na paglago kung hindi natin ito ginagawa na kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. So we will flee, we will run away from lust and passions that are contrary to the Word of God, and we will pursue the fruit of the Spirit kasama ang bawat isa. Sama-sama po tayo. That is point number 1. Magtungo po tayo sa point number 2. Reject foolish topics by promoting godly attitudes. Reject foolish topics by promoting godly attitudes. Pakinggan po ninyo ang verses 23 to 25. Nagbigay ulit ng utos si Pablo. Sabi niya, have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. Verse 24, and the Lord's servant, ano daw ang itsura ng lingkod ng Diyos? And the Lord's servant must not be quarrelsome. Ano ba yung quarrelsome sa Tagalog? Palaaway. No? Hindi daw dapat palaaway ang isang lingkod ng Diyos, ang isang pastor. E saan ba nagmumula yung pag-aaway? E di ba dun sa mga debate na wala namang katuturan? Mga discussion na hindi naman nagbibigay ng pakinabang sa mga tagapakinig. So anong sabi ni Pablo? The Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone. Pag sinabing everyone, hindi lang yung mga Kristiyano, pero maging yung kanyang mga opponent. Able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. So nung sinabi ni Pablo that a servant of the Lord must be kind to everyone, kasama doon maging yung kanyang mga kaaway. And in the context of 2 Timothy, sino yung mga yon? Yung mga false teacher. And perhaps, yung mga kalaban niya sa simbahan din, no? Ang ganda po ng sinabi ni Dr. John MacArthur sa kanyang commentary on this passage. Sabi po ni MacArthur, a vessel of honor to God must develop a discerning mind. An unguarded mind, even of a believer, is subject to deceit, misunderstanding, and confusion, which inevitably produce false doctrine and sinful living. So kaya sinabi ni Pablo kay Timoteo na have nothing to do with foolish and controversial topics o yung foolish, ignorant controversies. Kinakailangan bantayan ng isang lingkod ng Diyos ang kanyang kaisipan so that he can know kung ano lang yung mga bagay na dapat pag-usapan para maiwasan niya yung mga foolish and ignorant controversies na hindi naman yon ang focus ng kanyang ministry. Tayo din,
Kinakailangan bantayan po natin ang ating mga kaisipan. We must guard our minds against the foolishness of false teachings and ungodly speculations that can only promote quarrels because it is not rooted in the truth. Karamihan sa mga debate in social media, mga debate na hindi naman nagpupromote ng pagiging makadiyos. Mga pag-uusap na hindi naman nakakabless kapag nabasa mo. Bakit ganon? They only breed quarrels because yung goal ng mga tao na to ay hindi naman para pagpalain yung kausap nila, pero para lang patunayan na mas madami siyang alam. O di kaya naman para lang sabihin na, para lang ipakita na tama ako, mali ka. Ang nangyayari tuloy, nag-aaway lamang sila. At ang hirap in social media is because hindi lang naman yung mga Kristiyano ang nakakakita, pero even believers. And then sasabihin ng mga hindi mananampalataya na, paano ako makikinig sa inyo? Kayo mismo, hindi nagkakasundo. Alam niyo mga kapatid, divine truth is precious. Divine truth is precious. Ang mga doktrina at mga katuruan ng Biblia ay precious, importante, napakahalaga sa ating buhay. Bakit? Because a proper comprehension of sound doctrine will lead to a correct way of living. Kung tama ang doktrina na pinaniniwalaan natin, inaasahan natin na ang magiging epekto niyan sa buhay natin ay tamang pamumuhay din. Kaya kinakailangan na maging tama din ang pagtanggap natin sa ating mga pananampalataya at sa mga katuruan ng Biblia. And the purpose ay hindi para sabihin na madami tayong alam in theology, pero para yung nalalaman natin patungkol sa theology ay magdadala sa atin sa pamumuhay na nagbibigay ng pagpapala sa iba at nagpupuri sa Diyos. Ibig sabihin, theology ought to transform our lives. So ano yung mga foolish and ignorant controversy na sinasabi ni Pablo dito? So pag sinabi po na foolish and ignorant controversy, these are topics and discussions that are not guided by the truth and sound doctrine. They are foolish because hindi naman yan rooted sa katotohanan. They are ignorant controversy kasi yung kanilang pinag-uusapan wala naman sa hulog. That is not the point of the scripture or of the doctrine na sinasabi nilang pinag-uusapan nila. Minor things, kumbaga, pero nagbibigay ng napakalaking impact kapag hindi binantayan. They breed quarrels because these foolish discussions has no clear point of reference in the scripture. Hindi sila talaga magkakasundo kasi hindi naman malinaw na sinasabi ng Biblia pero pinagtatalunan nila. In these discussions, what is being highlighted is not sound doctrine, but human opinion. Ibig sabihin, hindi nagbi-build up ng mga nakikinig. Opinion lang kasi ng mga tao.
Kaya pinagbabawalan ni Pablo itong si Timothy na mag-engage sa ganong klase ng mga usapin. At itong mga false teacher na to, ito yung kanilang paboritong ginagawa. Ito yung gustong-gusto nilang gawin. Bakit? Kasi they are after popularity. It's all popularity contest. Hindi patungkol sa katapatan kay Kristo. Hindi tungkol sa kung paano tutulungan ng mga mananampalataya na lumago sa kanilang relasyon sa Diyos. It's all a matter of popularity. Kaya kahit walang kakwenta-kwentang bagay, pinagtatalunan nila para lang ipakita sa mga tagapakinig na madami silang alam. Sabi ni Pablo kay Timothy, have nothing to do with foolish, ignorant controversies. Now, notice that Paul is not against a healthy discussion of theology and doctrines even among believers and unbelievers. Meron pong lugar ang diskusyon. Meron pong tamang venue ang pakikipagdebate. Even sa ating kapwa Kristiyano, sa mga doktrina na hindi naman explicitly taught in the Bible. For example, yung eschatology. Iba-iba ang pananaw ng mga Kristiyano pagdating po dyan. We can have a healthy discussion about it. Ang ating common goal is the truth. Para talaga matrain tayo na tignan ng mabuti ang scripture, ano ba talaga ang itinuturo. Pero, hindi tayo makikipag-away. So mga kapatid, there is such a thing as healthy discussion of theology. Hindi po yon ang ipinagbabawal ni Pablo. Debates are sometimes necessary and edifying provided that they are done in a godly manner. May mga pastor o kaya naman sa seminaryo na parehong Kristiyano pero merong point of doctrine na hindi sila nagdi-disagree sila and then sasabihin nila, let's talk about it. Magdidebate sila hindi para ipakita kung sino yung mas magaling sa kanila pero para makita ng mga tao yung mga point of view nila. Yung mga ganong klase ng usapin, yung mga ganong klase ng diskusyon, mga diskusyon po yan na pwedeng magbunga at magbigay ng pakinabang sa mga nakikinig. So yung ipinagbabawal ni Pablo is the fruitless discussion and unproductive debates that are based on pure speculations instead from the scripture. Walang matibay na basihan sa salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, have nothing to do with those things. Instead, anong nais ni Pablo na gawin ni Timothy? Ano ang nais ni Pablo na paglaanan ng panahon ni Timothy bilang lingkod ng Diyos? Paul wanted Timothy not to be quarrelsome. Sinasabi niya, wag mong gagayahin yung mga false teacher na yan na mahilig makipagdebate, na nang aaway ng kapwa nila tao. Have nothing to do with them. Bakit daw? The servant of the Lord must not be quarrelsome. Kung nais ipakita ni Timothy na siya yung tunay na lingkod ng Diyos, na tagapagdala ng katotohanan ng Ebanghelyo, kailangan makita yon hindi lamang sa paraan ng kanyang pagtuturo at sa laman ng kanyang itinuturo,
pero sa paraan ng pagtuturo niya dito. Ano yun? He must not be quarrelsome. He must not be quarrelsome. The word servant in verse 24 can also be translated as slave or doulos, the lowest form of slave in the Roman Empire. Alipin ka ni Kristo Jesus. At ang isang alipin ni Kristo Jesus ay hindi dapat quarrelsome. Yan ang sabi ni Pablo kay Timothy. Alam niyo mga kapatid, bilang mga alipin ni Kristo, we must not be known as people who are quarrelsome. Ang number one goal natin ay mabigyan ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoon. And if we are quarrelsome, we are not giving the name of the Lord the proper honor na karapat-dapat dito. Hindi tayo dapat maging katulad ng mga false teacher na mahilig makipag-away at mahilig mang-away ng kapwa-tao. Instead, ano dapat ang ating maging pagkakakilanlan? We must be known as people who gently correct those who are in error. Pero minsan, mahirap din kasing gawin yon, di ba? Pero may mga pamamaraan to correct someone without offending that person. I believe, isang skill yan na hindi natin matututunan overnight. But nonetheless, yan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. We are to correct those who are in error with gentleness. One of the primary roles of a pastor like Timothy is to correct people who are in doctrinal error. Perhaps yan siguro yung pinakamahirap na trabaho ng pastor. To rebuke and to correct someone. Pero kinakailangan kung nais nating panatilihin yung purity ng gospel at yung purity ng bawat isa. We will correct someone kapag nakita natin na namumuhay siya sa kasalanan. We will correct someone kapag nalaman natin na meron pala siyang mga false teaching na pinaniniwalaan at itinuturo sa iba. Pero anong sabi ni Pablo? Correct those people with gentleness. Ito po'y mahalaga because we know that wrong doctrine will produce wrong kind of living. Ayaw nating maniwala sila sa maling katuruan. Ayaw natin na panoorin nila yung mga false teaching na talamak sa social media, sa internet. Because ang maling paniniwala, ang maling doktrina ay magbubunga, magdudulot ng maling pamumuhay. Kaya napakahalaga mga kapatid, na bantayan natin ang ating mga isip. Kung meron po kayong mga libro na binabasa, o kaya naman mga well-known preachers sa internet na pinapanood ninyo, if you are not sure about them, tanungin po ninyo ang inyong lingkod para po magabayan ko kayo. Kasi minsan, hindi natin nalalaman na hindi pala tama yung itinuturo nung nagtuturo kasi napakagaling niyang magsalita. Very articulate. At ang daming nakikinig sa kanya. At yung libro niya, best-selling. Minsan, nakukonfuse natin na dahil madaming nakikinig, dahil magaling magsalita, dahil best-selling yung mga libro niya na isinulat nila, ay tama na ang kanilang sinasabi. Kung merong magregalo sa inyo ng isang libro na supposedly a Christian book, pero hindi nyo kilala yung author,
tanungin po ninyo ako so that I can offer my guidance to you. Because pure doctrine is very, very important and necessary. So believers must be kind to everyone, able to teach sound doctrines to others, patiently enduring evil for the sake of the gospel, and correcting our opponents gently. These are the attitudes that we must be known for as servants of Christ Jesus. Ito ang itsura natin bilang mga lingkod ni Kristo Jesus. Let's go to point number 3, and this is last. Recall the goal of correction, hoping that God will grant repentance. Recall the goal of correction, hoping that God will grant repentance. Sabi po ng verses 25 to 26, correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Tandaan po natin mga kapatid, the goal of our correction is the repentance of false teachers and the people that they deceive. Wala po tayong ibang reason in correcting them maliban yung kanilang pagsisisi. Maliban yung kanilang pagtalikod sa maling katuruan. Ang pag-asa po natin ay nakasalalay sa Diyos because only God can grant them repentance. God will lead them to the knowledge of the truth so that their eyes will be open or may open to the truth of the gospel message. Tayo'y nagkukorek at tayo'y nananalangin, umaasa that the Lord will save them, that the Lord will open their eyes to the truth. So we offer correction. All false teaching are the doing of the devil. Gawa yan ng kaaway kasi ang goal ng kaaway ay dayain tayo, lituhin tayo, iligaw ang ating landas mula sa tamang landas patungo sa kamalian at kasalanan. The devil, who is the father of lies, is the source of all falsehood that seeks to oppose the truth of God and the deception of God's people. Wala namang ibang trabaho ang dyablo kung hindi dayain ng mga tao. Bigyan sila ng mga kasinungalingan para paniwalaan nila yung mga kasinungalingan na yon bilang totoo. The hope of our correction is that these people, deceived by the devil, will be liberated from his snare and come to the knowledge of the truth. Kaya nga, kinakailangan na nandoon yung pagnanais natin na i-correct sila sa patungo sa tamang katuruan. I-correct sila patungo doon sa tamang kaisipan at tamang paniniwala because we know that they are deceived. The need to correct people who are teaching false teaching is rooted in an attitude of compassion for people who are deceived. Ito po'y mahalagang bagay na dapat nating isaisip at isapuso. Kailangang magkaroon tayo ng compassion toward them. Why is that? Because they are deceived. Kaya natin sila gustong i-correct because naaawa tayo sa kanila. Nahahabag tayo sa kanila. They do not know the truth.
At yung pinaniniwalaan nila ay yun yung akala nilang katotohanan. Kaya nga kahabag-habag ang kanilang kalagayan. So our correction must be rooted in compassion for people. When we correct people in their false beliefs, we must do it in the spirit of humility and gentleness, not in an attitude of superiority or self-righteousness. Bakit po ganon? Bakit kailangan in the spirit of humility and gentleness? And gentleness because ang goal ng correction natin is that God may perhaps grant them repentance from false teaching and sinful living. Habang kinukorek natin sila, nananalangin tayo at umaasa sa Diyos na babaguhin niya ang kanilang mga pananaw. Nababaguhin ng Diyos ang kanilang kaisipan para maliwanagan sila sa katotohanan ng Ebanghelyo. This is always the motivation of a humble and compassionate heart. Yung maakay natin sila sa tamang katuruan at tamang itsura o uri ng pamumuhay. Kaya nga nagmumula yung ating correction sa kanila from an attitude of humility and compassion. God must grant repentance in order for people to realize their error and sin. Maliban na kumilos ang Diyos sa kanilang isip at sa kanilang puso, hindi nila malalaman na mali pala yung kanilang pinaniniwalaan. Hindi nila marirealize that they are in error. That's why we need God's act. We need God's gracious provision of repentance to them. That's the only way for them to realize their need for the gospel. Kapag binigyan sila ng Diyos ng pagsisisi, kapag binuksan ng Diyos ang kanilang isip, ang kanilang puso para maalis yung kanilang deception, doon lamang nila marirealize na kailangan nila si Kristo, kailangan nila ang Ebanghelyo. Only by God's act of opening their eyes and hearts to the truth will false teachers know the danger and the lies that they are propagating. At malibang gawin ng Diyos yon, mananatili silang nagtuturo ng kamalian. Mananatili silang nagdi-deceive ng mga tao. Kaya nga po, people need this gracious act of God of granting repentance. Kaya anong sabi ni Pablo kay Timothy? Correcting his opponents with gentleness, God may what? Perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Hindi po kasi natin trabaho na baguhin ang kanilang isip at baguhin ang kanilang mga puso. Anong trabaho natin according to our passage? Correct them with gentleness. Ano pa yung trabaho natin? Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. Ano pa yung trabaho natin? We must flee youthful passions and pursue righteousness, hope, faith, and love. Yun ang ating trabaho. The rest, trabaho na ng Diyos. Ano yun? Granting people repentance, especially false teachers, so that they will know the knowledge of the
truth. Let me close. Ilang mga paalala. And a summary also of our sermon. Let us be mindful in how we live as servants of the Lord. Let us make sure that our conduct is consistent in the confession of our faith in Christ. Dapat merong consistency sa sinasabi ng ating paniniwala at sa ating pamumuhay. Pangalawa, let's be vigilant against foolish discussions that have no spiritual benefits but only breed quarrels. Piliin natin yung mga bagay na dapat pag-usapan. Hindi lahat ng issue dapat pinapatulan. Hindi lahat ng issue dapat meron tayong opinyon. Yun lamang magiging kapaki-pakinabang sa ating kapwa ang dapat nating ibigay at sabihin. Instead, let us train our minds to discern and know error and false doctrines. Let us develop the biblical skill of knowing what is true from what is almost true. Yan yung hirap sa false teaching, no? Merong halong katotohanan. Merong halong katotohanan, and then the rest, almost true. May nagsabi nga na false teaching is 90% true, but 10% false. Pero false teaching pa rin yun. Kaya kailangan nating i-train ang ating mga kaisipan to know the difference between what is true and what is almost true. And finally, let's have humility, gentleness, and compassion as we correct people who are in the snare of the devil. Maliban na makilala nila si Kristo ng tama bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng dyablo, whether they like it or not. So, let's correct them with the truth of the Scripture, knowing that it is God who will grant them repentance toward the truth and salvation. Siguro, isipin ng iba, worth it ba, Pastor? Ayaw niyang makinig. Sarado ang kanyang isip. Well, your job is not to transform their hearts. Your job is to proclaim the truth and to correct them gently. Kaya lang, ang kailangan dyan, mahabang pasensya. But it is worth it because God will grant them repentance. God will grant them repentance. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong mga salita sa umaga po na ito. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sapagkat alam po namin na kayo ang kikilos upang makita namin yung mga pagbabago na yon na binabanggit ng salita mo. Tulungan mo po kami na umiwas sa kasalanan and to run towards godly virtues. Tulungan mo din po kami not to be quarrelsome, but to be gentle, compassionate, and patiently enduring evil, and correcting our opponents with gentleness, because our hope is that you will grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Pagpalain mo po kaming lahat na nandirito, pinupuri po namin ang pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming mga panalangin. Amen and amen.